Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinag-utusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magbalik loob sa Kanya. Tayo ay magbalik o magbaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ." Napakaliwanag ang talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay may sa puso natin ang talatang ito, mga kapatid. Ayon sa kahulugan nito, mga kapatid, wa anibu ila rabbikum, at kayo ay magbaling sa inyong Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Kayo ay magbalik loob sa inyong Panginoon, wa aslimu lahu, at kayo ay sumuko sa Kanya. Kaya ang ating pananampalatayang Islam ay ang pagsuko, al-istislamu lillah, ang pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isusuko natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Lahat, isuko natin. Gawin natin ang anumang ipinag-utos sa atin at iwasan natin ang anumang ipinagbabawal o ipinapaiwas sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adhabu thumma la tunsarun. Bago pa dumating sa inyo, sabi ng Allah, ang kaparusahan, pagkatapos ay wala nang makakatulong sa inyo. Darating ang araw, tayo'y magsisisi. Darating ang araw, tayo'y parurusahan kung hindi natin isinagawa ang kautusan ng Allah, kung nilabag natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tayo nagpapasakop sa Kanya, at sa araw na yaon ay wala nang makakatulong sa atin. Wala nang piyansa. Hindi katulad dito sa mundo na kung magkasala ka, kahit na makukulong ka, maaari mong bayaran, maaari mong piyansahan, maaari kang makiusap o kaya pupunta sa malaking tao, mataas ang kanyang tungkulin, maaari na mapapatawad ka o kaya ay bababa ang kaso mo. Sa araw ng paghuhukom, mga kapatid, wala na. Wala na, mga kapatid. Ang Allah na ang bahala sa atin. Kaya dapat ngayon pa lang ay magbalik loob na tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, magpapasakop tayo sa Kanya. Ano man ang alam natin ay pinagutos Niya, tulad ng pagdarasal, huwag natin ipagpapaliban. Tulad ng pamimigay ng obligadong kawang-gawa, huwag natin ipagpapaliban. Magbigay tayo. Kasi pag hindi tayo magbigay, dagdag na kaparusahan pa, mga kapatid, na yung mga kayamanan natin ay ipaplansa, paiinitin sa impyernong apoy, mga kapatid, at ipaplansa dito sa ating mukha, sa ating tagiliran, sa ating katawan. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Dito lamang sa mundo, yung plansa, implansa na sa ating mukha o sa ating likod, sa ating tiyan. Hindi na natin makakayanan, mga kapatid. Sa araw ng paghuhukom, ano sa palagay natin? Kung gaano kainit ang impyernong apoy, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Umar bin al-Khattab, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay isang gabi na siya ay naglalakad. Kasi kaugalian ni Umar bin al-Khattab ay hating gabi, wala ng tao, tulog na lahat, siya ay naglalakad. Ganyan talaga ang leader, no? Titingnan mo kung ano yung mga problema ng mga tao, mga kinasasakupan mo. Hindi yung natutulog ka lang sa palasyo o kaya ay nakahiga ka lang, nakaupo ka lang, hindi. Kailangan kumilos. Si Umar bin al-Khattab hindi natutulog ng magdamag,
kundi gabi-gabi, walang kasama, walang nakakakita sa kanya, naglalakad. Hindi siya natatakot na baka may mga nagabang diyan na mga masasama. Nakatakda na ang buhay natin, mga kapatid. Nakatakda na kung kailan tayo mamamatay. Dapat lagi tayong handa, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kahit na gaano kalaki o kahit sa lugar na ating pagtataguan, kapag dumating na ang takdang oras, wala pa rin, mga kapatid, mamamatay pa rin tayo. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kahit gaano naman kakritikal, kung hindi pa dumating ang takdang oras, hindi pa rin tayo mapapahamak. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Nagkataon na siya ay naglalakad na daanan niya ang isang lalaki na tamang-tama, hating gabi siya ay nagdarasal, nagbabasa ng Quran. Nagbabasa ng Quran sa kanyang pagdarasal. Hanggang sa umabot ang binasa ng lalaking ito, kasi nang marinig ni Omar bin al-Khattab, pinakinggan niya, tumayo siya, pinakinggan niya. Ang binabasa ng lalaking ito ay umabot sa talata na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi'. Sa surat At-Tur. Napakainam, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Nang marinig ni Omar bin al-Khattab ang talatang ito, nakatayo siya na napalugmok. Yung humina ang kanyang katawan. Parang matutumba na siya, mga kapatid. Hanggang sa hindi naglaon ay umuwi na siya. Umuwi siya 1 buwan. Mula ng gabi na yun, 1 buwan, hindi na siya makakalakad. Nagkasakit na. Lahat na ibinigay na nila ng gamot, wala na. Nagkasakit si Omar bin al-Khattab. Ni isa sa mga tabib, mga doktor, ay hindi nila alam kung ano yung sakit ni Omar bin al-Khattab. Dahil sa pagkatakot. Pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa araw ng paghuhukom. Katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna azab rabbika lawaqi'. Katotohanan na ang kaparusahan na ipaparusa ng iyong Panginoon. Lawaqi' ay tiyak na daratal, tiyak na darating. Ma lahu min dafi'. Na walang sinuman ang makakapigil dito. Walang sinuman ang makakapigil dito. Dito sa mundo tulad ng nabanggit natin, napipigilan pa. Yung hinahatulan na nga ng kamatayan, napipigilan pa. Yung nasusunog ng apoy, napipigilan pa. Sa araw ng paghuhukom, mga kapatid, wala na. Wala na. Lawaqi', tiyak na daratal. Mangyayari ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma lahu min dafi'. Wala nang makakapigil dito. Wala nang makakapigil. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang talata sa Suratul Nasr, nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa kanyang sugo, pinakahuling sugo, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Inutusan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fasabbih bihamdi rabbika, at luwalhatiin mo ang mga papuri sa iyong Panginoon. Luwalhatiin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir, at maghingi ka sa Kanya ng kapatawaran. Ilang beses ba tayo naghihingi ng kapatawaran, mga kapatid? Maghingi ka sa Kanya ng kapatawaran. Innahu kana tawwaba. Katotohanan na siya ay higit na nagpapatawad. O kaya ay nagpapatawad ng marami. Pero ingatan natin, kasi hanggat hindi pa dumating sa ating paghihingalo, ay ibig sabihin, bukas pa ang kapatawaran para sa atin. Pero hindi natin alam. Kaya wag nating hintayin na saka lang ako maghingi ng kapatawaran kapag malapit na ako mamatay, kapag matanda na ako, magbalik loob na. Hindi natin alam. Kasi biglang darating ang kamatayan. Hindi ka na makakaingat. Hindi ka na pinapaingat na, maghanda ka na ng isang araw.
Kasi susunod na araw, mamamatay ka na. Wala na. O isang oras kasi mamamatay ka na. Hindi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru fi akhir amrihi min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Si Propeta Muhammad sa huling kanyang mga araw ay madami ang kanyang pagsasabi. Sabi ni Aisha ng subhanallahi wa bihamdihi. Kaluwalhatian sa Allah at ang pagpupuri ay para sa Kanya, astaghfirullah wa atubu ilay. Ako ay naghihingi ng kapatawaran sa Allah, wa atubu ilay, at ako ay nagbabalik loob sa Kanya. Ako ay nagbabalik loob sa Kanya. Kasi kung bakit, natanong ni Aisha, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung bakit lagi niyang inuulit-ulit ito sa mga huling mga araw niya. Nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha na ibig sabihin iniutos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi mayroong signal na ipapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Signal ibig sabihin ay para sa kanyang mga pamayanan na ipapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag nakita na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay magtasbih, sasabihin niyang subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilay. Kaya ang signal na ito na pinakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Suratun Nasr na idza jaa nasrullahi wal fath, kapag dumating na ang tagumpay, ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal fath, at ang tagumpay, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ay makikita mo ang mga tao na papasok na sila sa pananampalatayang Islam ng maramihan, sabay-sabay. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tingnan ninyo mga kapatid, fasabbih, ikaw ay magluwalhati, bihamdi rabbika, sa mga papuri sa iyong Panginoon, wastaghfir, at maghingi ka ng kapatawaran, innahu kana tawwaba, katotohanan na siya ang higit na nagpapatawad. Ganon din si Maymuna. Nabanggit din ni Maymuna na si Propeta lagi niyang sinasabi ang subhanallahi wa bihamdihi. At ang nabanggit naman ni Maymuna, pag umalis si Propeta, hindi mangyayari na hindi niya masabi ang subhanallahi wa bihamdihi. Pag dumating, hindi mangyayari na hindi niya masabi ang subhanallahi wa bihamdihi. Pag tumayo, ganun din. Hindi mangyayari na hindi niya masasabi ang subhanallahi wa bihamdihi. Pag umupo, ganun din, hindi mangyayari na hindi niya masabi ang subhanallahi wa bihamdihi. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya tayo mga kapatid, lagi ba natin pinupuri? Lagi ba natin niluluwalhati ang Allah subhanahu wa ta'ala? Lagi ba tayo naghihingi ng kapatawaran? Lagi ba tayo nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala? Wala na, bahala na. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, bawat isa, tanongin natin ang ating mga sarili. Nakikita natin, alam natin ang ating mga sarili. Kasi hindi natin alam ang iba. Pero sa atin mismo, ating mga sarili, lagi ba natin ginugunita ang Allah? Lagi ba natin pinupuri ang Allah? Lagi ba natin niluluwalhati ang Allah? Lagi ba tayong naghihingi ng kapatawaran? Lagi ba tayong nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala? Wala na, bahala na. Wala na tayong pakialam sa pamumuhay dito sa mundo. Basta makakain lang, basta may pamilya lang, basta may asawa lang, happy-happy na, wala ng pakialam. Hindi na iniisip ang kabilang buhay. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.